Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Patalsikin si Cayetano Ping Lacson, nakikitang pagpapalit ng Senate leadership ang solusyon sa anyay krisis sa Senado. Tila lalong ang umiinit ang bangayan sa Senado matapos na igiit ni Senador Ping Lacson na ang pinakamabisa umanong paraan upang maresolba ang kasalukuyang krisis sa mataas na kapulungan ay ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng majority at minority bloc matapos ang controversial na walkout noong May 26 kaugnay ng debate sa panukalang online participation at electronic voting sa Senado. Ayon kay Lacson, tila hindi na umano maayos ang sitwasyon sa Senado matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto noong May 11 at nang maupo si Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan, ang tensyon ay lalo pang sumiklab matapos na itulak ng mayorya ang pagtalakay sa motion ni Senador Rodante Marcoleta para payagan ang remote participation ng mga senador sa plenaryo. Isang hakbang na mariing tinutulan ng minority bloc dahil labag umano ito sa Senate rules. Nag-walkout noon ang minority senators bilang protesta habang patuloy nilang iginigiit na dapat munang dumaan sa Committee on Rules ang naturang panukala. Anong masasabi nyo rito mga kababayan? At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Patalsikin si Cayetano Ping Lacson, nakikitang pagpapalit ng Senate leadership ang solusyon sa anyay krisis sa Senado. Lalong umiinit ang bangayan sa Senado matapos igiit ni Senator Panfilo Ping Lacson ng umano'y pinakamabisang paraan upang marisolba ang kasalukuyang krisis sa mataas na kapulungan ay ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay kasunod ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng majority at minority bloc matapos ang kontrobersyal na walkout noong May 26 kaugnay ng debate sa panukalang online participation at electronics voting sa Senado. Itong pahayag ni Lacson. Fresh start. Then start fresh. Nang tanungin kung ang ibig niyang sabihin ay pagpapalit ng liderato sa Senado, diretsang sagot ni Lacson, yes! Patalsikin kaagad as soon as possible. Ayon kay Lacson, tila hindi na umano maayos ang sitwasyon sa Senado matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto noong May 11 at maupo si SP Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Ang tensyon ay lalo pang sumiklab nang itulak ng mayorya ang pagtalakay sa motion ni Senador Rodante Marcoleta para payagan ang remote participation ng mga senador sa plenaryo. Isang hakbang na mariing tinututulan ng minority bloc dahil umano sa paglabag sa Senate rules. Nag-walkout noon ang minority senators bilang protesta habang patuloy nilang iginigiit na dapat munang dumaan sa Committee on Rules ang naturang panukala. Wala pa ang reaksyon mula kay SP Cayetano kaugnay sa huling pahayag ni Ping Lacson. Okay. Krisis sa Senado. Sirang-sira na ang imahe ng Senado. Yan ang pananaw ni Senator Lacson. Kaya dapat patalsikin na. Sige. Salita kayo ng salita ng patalsik. Hanggang ngayon, di nyo naman napapatalsik eh. Ang dami nyo ng attempt. May 11, pangatlong linggo na ngayon. Kanya-kanyang pananaw lang. I beg to disagree na ang krisis sa Senado ngayon ay ang dahilan ay ang pag-upo ni SP Cayetano. Dahil bago pa umupo si SP Cayetano, para sa akin, may krisis na ang Senado. Yung pamumuno ni Soto at Lacson, lalo na sa Blue Ribbon, krisis na yun. Ano bang magandang nangyari pamumuno ni Soto at Lacson? Blue Ribbon, halos 9 months. Anong nangyari? Natukoy ba ang mga mastermind? Wala naman ah.
May napakulong na ba? Wala. Maliban lang kay Diskaya, Sara Diskaya at ex-senator Ramon Revilla. Yun lang. Oh. So, nung ayaw nilang imbestigahan ng totohanan ang flood control scandal, yun ang tunay na krisis. Kaya ngayon, sa aking pananaw, na-solve na ang krisis sa Senado dahil sa leadership ni SP Cayetano, dahil magpapatuloy na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Yan ang aking pananaw. Oh, pinagmamalaki ni Senator Lacson. Malaki daw ang nagawa ng kanyang investigasyon dahil yung isinabit niyang partial Blue Ribbon Committee report sa ombudsman ay ginamit na daw para sampahan ng plunder case si Jingo Estrada. Anong klaseng report yun? Kulang-kulangan ng pirma. Dapat sana yung report na yon ay i-archive na lang sa Senado dahil walang bisa yun eh. Hindi nga natalakay sa plenaryo sa Senado dahil kulang ang perma. Tapos, sinortcut. Sinabmit sa ombudsman at yun na ang gagamitin para sampahan ang majority senators. Opinion ko lang ito. Pilit nilang ginigipit ang majority senators. Kaso dyan, kaliwat kanan. But mind you, if God is with us, who can be against us? Sa tingin ko, itong pagbuo ng Brave 13 is an act of God. Yan ang tingin ko. Dahil milagro yung pagkakatakbo ni Senator Bato sa 10 NBI agents na aaresto sa kanya. Paano nangyari yun? Kamay ng Diyos ang gumalaw. Natakbuhan ni Bato ang 10 mas batang mga agents, then nakarating sa Senado, kaya nakaboto at nagkaroon ng changes sa leadership ng Senado. Kaya ang dasal ko, huwag mapalitan si SP Cayetano. Ang dasal ko, buo yung Brave 13. Dami ng attempt na unang lumutang, ang papalit daw si Senator Escudero. Hindi nagmaterialize. Meron ding Subiri. Ang papalit, hindi rin nagmaterialize. Merong pinakaletes ngayon, Gatchalian for the win. Sabi naman ng Gatchalian, nakahanda daw siya. Ano ngayon? May nangyari ba? Wala naman. So, sige. Palitan nyo kung palitan. Basta mag-produce kayo ng 13. So, kung paano, problema nyo na yan. Habang buo pa rin ang Brave 13 namin, pagdarasal namin na hindi sila mapalitan. So, palakasan na lang tayo ng dasal sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagbuo mo ng Brave 13 at sana tuloy-tuloy na ito hanggang sa 2028 na eleksyon. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Eloy Bugris. At caption ito, napahiya na naman si Pinky. Kawawa naman, parang batang tinuturuan ni Kuya Alan, meaning SP Cayetano. Pinagdidibatihan nila ano yung rules na i-apply doon ba sa pag-amend ng rules sa Senado para makaboto ang mga senador na absent sa session hall. Ibang rule ang sinasabi ni Ping Lacson, I think, rule 24 ba? Sabi naman ni SP Cayetano, abogado yan no, it's rule 136. Sinigundahan ni ng presiding officer, si Senator Ligarda, ulit for the third time. Banggitin, ano ba yung talagang rule na mag-apply? Pakinggan natin Section 24, Madam President. Ano sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam Chairman, that's Thank not you. the rule. The rule is Yes. 136. 136. Can you please, for the third time, we request the Senate President to read into the record the rule.
Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's Thank not you. the rule. The rule is Yeah. 136. 136. Please, for the third time, we request the Third Senate time. to read it to the record. Isa na Section lang. 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's Thank not you. the rule. The rule is Yeah. 136. 136. Please, for the third time, we request the Senate President to read For the third time. Please, turuan nyo naman si Senator Lacson na mali. Iba yung rule na sinasabi niya. Kasi ang contention ng minority, hindi pa pwedeng amendahan yung rule na yon dahil hindi pa daw nabubuo ang Committee on Rules. Kasi nga, nagpalit ng liderato, nagkaroon ng reorganization. Dahil hindi pa na-reorganize ang Committee on Rules, hindi pa pwedeng pag-usapan yun. Yun ang sinasabi ni Senator Lacson, yung Rule 24, na ang mga ganyan daw is, kung may motion or aminda, ibibigay muna sa Committee on Rules, and then, ang Committee on Rules, saka a-action doon. No, sabi naman ng abogadong Senate President, hindi na kailangang idaan sa Committee on Rules. Kasi sa Rule 136, pwede nang idiritsong talakayin sa plenaryo. Basta may motion. Yun ang pagkakaintindi ko. Excuse me. Kanina, mayroong live press conference na dating Congressman Mike Defensor. Kasama niya si Atty. Topacio at iba pa. Ganon din ang paliwanag. Rule 136, pwede mo nang talakayin doon sa plenaryo. So, anyway, pagbigyan natin, debate, that's part of democracy. Pinag-uusapan. Walang problema niyan. Ang problema lang yung nag-walk out. Walk away, please go. Oh, la la la, la 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 la. Yun ang team song ng SB11, Walk Away. So, ano ang mangyayari kayo dito? Sabi ni Senator Padilla, may nabasa akong post. Number 3 Senator si Bato. Milyones ang boto niya. Correct me if I'm wrong, nasa 20 million plus ang boto niya. Tapos, hindi nyo siya pwedeng isama sa botohan. Di binabaliwala nyo ang boto ng 20 million plus Filipinos. Ganon din ang pananaw ni Senator Amy. They are disenfranchising millions of Filipinos if you do not allow their elected senator to cast his or her vote. Bakit nung nakakulong si dating Senador De Lima, inalaw man nila na nag-participate online yung senadora? Ano ang kaibahan ngayon? Si Bato, hindi pa naman siya convicted. Nagtatago lang dahil ayaw niyang magpasakop sa ICC warrant of arrest na hanggang ngayon wala pa namang final decision ang ating Supreme Court. So, wala akong nakikitang dahilan. But anyway, isa naman lang ang ano dyan eh. Takot lang sila na kung ang pagbabasihan natin is impeachment trial ni BP Sara. Kahit hindi bumoto si Bato, mananalo naman si BP Sara. Ano pa ang ano? Ang trend nga kasi ngayon is gusto nilang ubusin ang majority block. Bato nagtatago na. Baka si Senator Bongo biglang lalabas ang kanyang warrant of arrest, magtatago na rin. Di -2 na. Senator Jinggoy, sinampahan na ng kaso, anytime from now, baka aarestuhin na, di -3. Villanueva, Marcoleta, sino pa, Escudero.
So minus 6 na. So kung ang 6 mawawala at hindi sila makapartiyo, mawawalan na ng numbers yung majority. So paano yan? But again, para maagaw nila ang leadership ng Senado, ang SB 11, kailangan pa rin nila ng 2 member. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, Erwin Tulfo, nakikita ang posibleng lumipat sina Ligarda at Escudero. Nagbigay ng bagong usap-usapan si Senator Erwin Tulfo matapos niyang ihayag na may posibilidad umanong lumipat sa minority bloc ang ilan sa mga kasapi ng majority group ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa panayam na sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tulfo na batay sa kanyang obserbasyon, obserbasyon lang niya ito, opinion lang niya. Sinabi ni Tulfo na batay sa kanyang obserbasyon, may ilang senador sa majority bloc na tila, walang kasigurudan, maaring magbago ng panig sa mga susunod na panahon. Sa body language nila, parang may posibilidad na lumipat sila sa majority. Gano'n lang. No problem. Everybody is free to have his or her own opinion, observation. No problem. Partikular na binanggit ni Tulfo sina Senadora Loren Legarda at Senator Francis Escudero bilang ilan sa mga nakikita niyang maaring lumipat sa minorya. Ayon kay Tulfo, malapit si Legarda kina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Sherwin Gatchalian, habang si Escudero naman ay matagal na umanong kaibigan ni na Senator GB Ejercito Gatchalian at Senador Rapi Tulfo. Bagamat wala siyang binanggit na anumang formal na plano o deklarasyon mula sa mga nabanggit na senador, sinabi niyang ang kanyang pananaw ay nakabatay sa kanyang mga obserbasyon sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ni Legarda at Escudero hinggil sa obserbasyon ni Tulfo. Ngunit, dahil sa naging pahayag ng senador, muling nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa posibilidad ng panibagong realignment sa Senado sa mga darating na araw. Okay. So, ating himayin. Ano ang posibilidad na magkakatotoo ang obserbasyon ni Senator Erwin Tulfo? Unang consideration dyan is, ano naman ang dahilan para lumipat sina Senator Legarda at Senator Escudero? Unahin natin si Senator Legarda. Ano ang dahilan bakit siya lumipat from majority ni Soto at pumunta dito sa Brave 13? Ang nakikita kong dahilan ay dahil sa kanyang anak, dahil sa panggigipit ng Marcos Jr. administration sa kanyang anak na lumalaban para sa katotohanan. And that is very noble, admirable. At ako, sumasaludo ako, bumibilib ako kay Senator Legarda yung paglipat niya kasi nasa panig ng katotohanan ang kanyang anak. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak. So ngayon, ano naman ang dahilan bakit aalis si Senator Legarda? Paano niya ang pagtulong niya sa kanyang anak? Kung papanig ulit siya, itong grupo ng mga senador na pumapabor sa administrasyon, let's face it, ano? Ang minority bloc ni Soto, ang kanilang, they are pro-administration. At ang majority bloc ni SP Cayetano are pro-Duterte. Yan lang ang political division natin ngayon. Either maka-Duterte ka o maka-administrasyon. So itong Senado, hati. Si Congressman Leandro Libiste is pro-Duterte. Matagal na yan. Very proud siya. Sinasabi niya na DDS siya.
Si Senator Legarda, ganun din. Ano siya sa mga Duterte? Dikit siya sa mga Duterte. At yung laban na sinimulan ng kanyang anak is napakagandang ipagpatuloy. Marami ang nagsasabi na kung manindigan lang si Senator Legarda ngayon, balang araw, aanihin niya ang kanyang paninindigan. Balang araw, magiging presidente ang kanyang anak na si Congressman Libeste. And I agree. How I wish buhay pa ako by that time. I don't know, ano bang edad ni Senator Congressman Libeste? 27? So, we will wait for another 2 election cycles o 3 election cycles, 18 years. Sana mahintay ko yung panahon na magpresidente itong batang ito, Leandro Legarda Libeste. Oh, so kung ako si Senator Legarda, ano ang benepisyong makukuha ko kung lilipat ako sa majority? Eh, hindi naman siya magiging Senate President. Ang sabi ng SB 11 na non-negotiable daw, ang magsi-Senate President is si Gatchalian. So, sa tingin ko, malabo. Hindi lilipat si Senator Legarda. Sa nakikita ko sa kanyang body language, sa kanyang pananalita, kung nagpre-present siya sa Senado is matibay ang kanyang paninindigan. Hindi siya aalis sa Brave 13. Yan ang tingin ko kay Senator Legarda. Punta naman tayo kay Senator Escudero. Si Senator Escudero, merong lamat relasyon niya kay Senator Zubiri. Naglaban sila sa dito. Senator Escudero may lamat relasyon niya kay Tito Soto. So, what's the use of lilipat? In the same manner, si Senator Zubiri, sabi niya, kaya hindi siya sumama sa majority block ngayon dahil masama ang pakiramdam niya, loob niya, sa 4 na senador na nag-traidor sa kanya. Bato, Go, Padilla, and Aimee. Kaya hindi siya pwedeng sumama. In the same manner, ito rin si Escudero dahil may lamat sa relasyon niya kay Zubiri and Tapos hindi rin siya magsi-Senate President. Maliban lang kung siya ang ilalagay na Senate President, baka pwede. Non-negotiable. Dapat Gatchalian ang mag-SP. Di wala. So, sorry, I do not agree. Ito ang obserbasyon ni Senator Erwin Tulfo. Up to now, sulit pa rin ang Brave 13 Senators. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.